Nakakatuwa. Ako'y nag-take note doon sa testimony ni John Clark. Kung nga pala, ninaidalangin nga pala natin sila. At mula sa kadiliman, ang sabi niya, ngayon, inilipat siya ng Panginoon sa kaliwanagan. Mula sa kadiliman, inilipat siya ngayon sa kaliwanagan. Na ang bawat isa sa atin ay nakaranas ng ganitong uri. Kaya every time na mababasa natin ang salita ng Diyos, doon sa 1 Peter chapter 2, na kung paanong ito ay mensahe, isa sa verse na tinalakay doon sa I have chosen you na mensahe, nang sabi roon, datapwat kayo isang lahing hirang. Sabihin niyong lahat, ako isang lahing hirang. Ako isang makaharing pagkasaserdote, kabilang sa bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang aking ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa akin. Mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Purihin natin ang Panginoon. Ito yung ating karanasang lahat na tayo dati na nang nakaraang panahon, hindi ka bayan. Hindi ka mahalaga sa Diyos dahil sa kasalanan. Na nang panahon, tayo'y hindi bayan, datapwat ngayon bayan ng Diyos. Na dati hindi tayo nagsipagkamit ng awa, mercy and grace. Subalit ngayon, nagsipagkamit tayo ng awa. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Nakakatuwa yung ganong mga patotoo. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, pinagalak at pinalakas mo kami sa pamamagitan ng mga patotoo mula sa iyong mga sanggol na sumususo. Kaya nakita ko lang sa Kanya, ako'y humanga rin sa Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ni John Clark. Mayroon siyang awareness doon sa kabuuan ng kanyang ginagawa. Mayroon siyang awareness doon sa basic, sa kung ano nung kanilang mga pinag-review. Then, ang susi upang ikay tumanggap ng himala ay hindi iyong ikaw ay mag-anyong maraming nalalaman. Ang susi upang ikay tumanggap ng himala sa lahat ng iyong pangangailangan ay hindi iyong ikay umasa sa iyong sariling karunungan. Ang kauna-unahang susi upang ikay tumanggap ng himala ay walang iba kundi iyong isang katapatan ng iyong puso na pagtanggap na ikaw ay may kakulangan. Admit to yourself before God that you have a problem. Admit before God that you have a crisis. Kinakailangan mong kilalanin mo, tanggapin mo sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos na ikaw ay may problema. Kapag iyong ililihim, kapag iyong itatanggi na ikay may problema, tandaan mo, mahihirapan na ang Diyos ay makakilos sa iyo. You must first accept that you have a problem. You must first accept that you have a crisis.
Sapagkat sa pamamagitan ng pagpapahayag, ang tao ay naliligtas. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ikaw ay nagiging tuwid. Subalit sa pamamagitan ng iyong pagpapahayag, ikaw ay nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya ang pagpapahayag ay makapangyarihan. Confession is so powerful. Kung kaya't sinabi sa banal na kasulatan, life and death are in the power of your tongue. You have to confess before God. Sapagkat sa iyong krisis, ano man ang iyong kinalalagyan, there are many voices na ikaw ay maririnig. At kinakailangang ikaw ay sensitive ayon doon sa ating natututunan sa tinig ng Diyos sa iyong buhay. At mahalaga ang pagsamba sapagkat ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya kapag sumasamba na tayo ay nagkakaisa sa isang lugar katulad sa lugar na ito at tayo'y sumasamba at ikaw'y hindi makapagtaas ng iyong kamay at hindi ka makaawit, there is something wrong in you. Maraming pumupunta sa church, ang sila ay hindi makapagtaas ng kamay. Lalo na kapag ikaw'y naroon sa bandang huli. Subalit tandaan ninyo, worship is so powerful. Ang worship, iyan ang desire ng Diyos sa Kanyang mga banal. It is God's pleasure na ikaw ay sumamba sa Kanya. At alam niyo ba that worship, iyan ang gustong-gusto rin ni Satanas na siya iyong sambahin. Kaya dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari sa iyo kapag ikaw ay nasa church. Pwede mong masamba ang Diyos or pwede mong masamba ang kaaway. Kaya nang ang Panginoong Hesus ay dumating sa punto na siya ay nag-ayuno at siya ay nagutom. At dumating ang tukso sa Kanya. Tanda ninyo, there is always laging mayroong panunukso ang kaaway. At ang tukso ng kaaway, ang layunin niyan ay upang ikaw ay igapi. Sapagkat dumarating ang kaaway at ang plano niya ay upang iwasak, upang puksain at upang patayin ang kauna-unahan ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng pagsamba. At ito yung pinakang desire ng kaaway ni Satanas. Kung natatandaan niyo, mayroon 3 tukso sa ating Panginoong Hesus nang kauna-unahang siya pumasok sa ministry. Kaya pagka ikay pumapasok na sa ministry, tandaan mo, target ka ng kaaway. Subalit tandaan mo, greater is He that is in you than he that is in the world. Na ibig sabihin, kahit kay target ng kaaway, hindi ka matatakot. Walang pag-aalala sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapahayag, walang almas na ginawa ang kaaway na sa iyo ay pakikinabangan. Ibig sabihin, kahit anong almas ng kaaway at ang almas ng kaaway ay kahirapan, sakit at karamdaman, mga bagay na pwedeng magpahina sa iyo. Kaya ang sabi ng Panginoon, walang almas na ginawa ang kaaway na sa iyo ay pakikinabangan. At bawat dila na hahatol sa iyo, bawat dila, nahahatol sa iyo, dahil sa iyong krisis, dahil sa iyong kalalagayan, ay iyong hahatulan sila. Ikaw ang hahatol sa Kanya. Ito yung mana ng mga anak at umiibig sa Diyos.
Sapagkat ang iyong katwiran ay hindi ang iyong katwiran. Ang iyong katwiran ay ang katwiran ng ating Panginoong Hesus na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya magiging malakas ang iyong kaisipan at walang puwangang kaaway upang ikaw ay kanyang panghinain. Purihin ng Panginoon. Kaya mahalaga ang pagsamba. At doon sa kahuli-huli ang tukso ni Satanas sa buhay ng ating Panginoong Hesus, dinala siya sa napakataas na lugar. It may be not literally, hindi iyon literal na mataas na lugar. At matapos silang matala sa taas na pinakamataas na lugar, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan. Ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kaningningan. At pagkatapos ay nagsalita siya at sinabi sa ating Panginoong Hesus, ang lahat ng iyan ay ibinigay na sa akin. Ang lahat ng iyan ay sa akin at pwede kong ibigay sa sinuman na gusto kong pagbigyan. Sambahin mo lamang ako at ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Ganyan ang worship. Iyan ang desire ng Diyos. At tandaan niyo ang sinasabi sa banal na kasulatan, kapag ikay naging mananamba, ang iyong dalangin ay sasagutin ng Panginoon. Kaya nga nami-miss natin na every time na tayo magkakaroon ng pagsasama-sama at ikaw ay naaapektuhan ng iyong kapaligiran na halos hindi ka makapagtaas ng iyong kamay. Hindi ka makaawit, hindi ka makasayaw. Something is wrong. Nakakatuwa ngayon. Marami na ngayong upuan sa bumbong. Kaya kanina kami ay nangangaway ng mga kabataan na nasa labas. Pumasok kayo. Marami pang upuan. Ay baka mayroon pang nasa labas, ay pumasok kayo. Marami pang bakanteng upuan sapagkat masarap na sumamba sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Kaya you must accept, you must admit before God. Subalit tandaan mo sa iyong pag-accept, sa iyong pag-admit that you have a problem does not mean that you have to broadcast it to the others. Hindi ibig sabihin na kapag iyong inaccept at inadmit na ikay may problema, ibig sabihin ay ipangangalandakan mo sa lahat o sa social media. Mayroong susi kung paanong haharapin ng problema. You must face it in private. Ikaw at ang Diyos. Kaya nang si Leonard ay nagpapatotoo, nakita ko sa kanya yung tinatawag ay John Clark. Ako nalilito rito sa dalawang ito. Si John Clark. Ayan. Para matandaan, ibig sabihin ng John Clark, malaki. Malaki siya eh. Superman. Kaya nang siya ay nagpapatotoo, nakita ko roon, every time na mayroong chaos, mayroong gumugulo sa kanyang kaisipan, mayroon siyang constant communication sa Diyos. At bihira ang ganon. Yung mayroong constansya, ay yung bang naroon kaagad, na para bagang ang iyong Diyos ay iyo lang kalapit. At yan ay totoo. Ang iyong Panginoon, ang Panginoon, He is on your side. Kaya kapag kay dumadalangin sa Kanya, nandun ka agad. Kaya March is the year of grace for your crowning. Purihin ang Panginoon. You must believe it.
Kinakailangan paniwalaan natin ito. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Speak positive sa iyong sarili. Huwag mong ibababa ang iyong sarili. Sapagkat ang pinakang desire ng kaaway ay ang iyong sarili ay ibaba mo na ikaw mismo ang magbababa. Tanda ninyo, God's stroke for us is always upward. Ang laging stroke ng Diyos sa atin ay pataas ng pataas ng pataas. Hindi ka tinawag upang ikay maghirap. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka tinawag upang ikay maghirap. Hindi ka tinawag ng Diyos upang ikay manghina. Ikay tinawag ng Diyos upang ikaw ay maging malakas. Hallelujah. Kaya inoobserbahan namin, inoobserbahan ko yung mga sumasakay sa bangka kapag ka Friday. At kapag may nawawala, ako'y nagtatanong, bakit kaya nawawala ito? Bakit kaya nawawala si Clark? Bakit kaya ilang linggo na itong hindi uma-attend? At kapag hindi uma-attend, alam mo na yon, something is wrong in his inside. Something is wrong with his mind. Tanda ninyo, the Word of God, ang salita ng Diyos, ay nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos, ito'y nagpapamature sa bawat isa sa atin. At kinakailangan mo ang makarinig at manahan sa presensya ng Panginoon. Sapagkat ang presensya ng Panginoon, ito ang magbibigay sa iyo ng unawa, ito ang mag-aalis sa iyo ng kabigatan at papalitan ito ng iyong kaginhawahan. Hindi tayo magmamature sa sarili natin. Tanda ninyo, hindi tayo magmamature sa ating sarili. Kinakailangan tayo ay nakapaloob sa kapatiran. Na lagi nating naririnig, kahit ang isang napakaraming naglalagablab na mga kahoy, ito'y naglilihab, napakalakas. Kahit anong lakas ang lihab ng isang kahoy, kapag ito'y iyong inihiwalay, ilang minuto lamang ang apoy na iyan ay mamamatay. Same is true with sa ating pananampalataya. Kaya kinakailangan natin ng salita ng Diyos. Kinakailangan natin ng presensya ng Diyos. Kinakailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Kaya pinagalak kami ng Panginoon. Masarap makinig sa mga patutuo. Kaya ang Diyos ay hindi naghahanap ng komplikadong buhay. Ang nais ng Diyos ay simple. Kaya ang sabi niya, sa simpleng pagsunod, Panginoon, pinapasa mo ako. Sarap ano? Sa simpleng pagsunod at kanyang napatunayan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ang tagapagbigay ganti. Purihin ang Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Nung isang beses na isulat ko ay sa aking susulatin, sabi ko, pagka kami ay magjo-joint fellowship, aanyayahan ko ang choir na maghandog ng Panginoon, maghandog ng awit sa Panginoon. Sabi ko, maghahandog kami ng awit ng mga taga-Subay.
Kaya yung teaching about you have chosen or I have chosen you, ito'y naging napakahalaga para sa akin. At ito'y mahalaga sa bawat isa sa inyo. Sabihin ninyong lahat, God has chosen you. Ikaw ay pinili ng Diyos. At dahil sa ika'y pinili ng Diyos, tandaan mo, ikaw ay magtatagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya wala tayong gagawin kundi tayo ay magpatuloy. Wala tayong gagawin kundi tayo ay magpasalamat. Wala tayong gagawin kundi ang Diyos ay ating patuloy na paglilingkuran. Kaya sabi sa banal na kasulatan, ikaw ay naging higit pa sa mapagtagumpay. You are more than conqueror. Amen? Sabihin niyo, I am more than conqueror. At sa iyong pagpapahayag na iyan ay papangyayarihin ng Panginoon sa iyo at sa aking buhay. Amen? To God be all the glory. Amen and amen.